So basically, ang reason kaya sila nag-file ng kaso is because I talked about Alyansa Rally. Okay, Alyansa Rally ha. Alyansa Rally, yung alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM, tsaka ng mga kaalyado nilang Pokesa Marie. Ayan. Nag-conduct sila ng rally sa Jensen nga ba yun? Sa Davao del Norte. Nag-conduct sila ng rally sa Davao del Norte. At ito nga yung nilangaw, yung kanilang nilangaw yung kanilang rally. Nilangaw yung kanilang rally, wala silang mahakot kasi nga mabantot na sila dito sa Mindanao. Galit na galit ng mga tao sa kanila. Okay? So ngayon, matapos yung rally na yun, okay? Teka lang. Ayun, so anyway, ayun na nga. Ah, so nagkaroon ng rally, hirap na hirap silang punuin yung rally na yon. So basically, yung rally na yon, walang pumunta, walang masyadong pumunta na organic. Panay hakot yun. Panay hakot yun. So ngayon, ang tawag dito, merong memo na nag-leak. May memo na nag-leak, which is actually hindi naman ako yung first na nag-post nun eh. It's not me who first posted it. Merong nag-post nun na nauna, mas nauna kaysa sa akin. Okay, but for some reason, ako lang naman ang binabantayan ng PNP at saka yung iba pang mga kaalyado ng mga Duterte, ganyan. And the reason why they are pushing me, kasi sinabi nila na naka-garner daw ng 4,000 likes at hundreds of shares yung post ko. Weh, talaga ba? Sa mga hindi nakakaalam, 'di ba nag-publish itong Regional Police Office 11 na na kinasuhan daw nila ako at saka si Attorney Bobby Torion ng violation ng Article 154 ng Revised Penal Code. Ganyan. So nakapublish yung pangalan ko, pangalan ni Sir Bobet, nagpapakalat daw kami ng mga maling impormasyon at nagpapasalamat daw ang pamunuan ng Region 11 sa swift na action ng kapulisan laban sa amin. Ayan. So, lakas makaputang ina, di ba? Ayan. Nakakaloka kasi talagang buong buo yung pangalan namin ni Attorney Torion, no? And this is to announce that they filed the case against us. At nakakatawa kasi talagang they are out there to embarrass me and Attorney Torion. Nakaka huwag tayong maglokohan dito. Alam natin kung ano yung intensyon ninyo. Gusto niyo pahiyain kami, gusto niyo masama yan sa digital footprint namin. So, sabi ko nga, ako, hindi ko maintindihan kung ba't ako pinanggigigilan nito mga putang inang to eh. But anyway, you make me feel so powerful because of that. Okay? At ang nakakataka lang kasi, yung ang sabihin na natin nag-file sila ng kaso sa amin. So, suspect kami for them. Suspect kami for them. Ano ba talaga ang patakaran sa PNP? Yung ang nanagasa doon sa NAIA, ayaw niyong i-release yung pangalan. 'Di ba? Tinatago niyo ayaw niyong i-release yung identity. Pero sa mga ganitong bagay, wala kayong problema. Papakalat niyo lang. Kahit hindi niyo naman ma-describe exactly kung ano yung basihan noong mga kinakaso niyo sa akin. Hindi niyo nga hindi niyo nga in-identify exactly doon sa post ninyo eh. Kung ano yung act ko at yung act ni Attorney Torion na na nag-violate dun sa batas na sinasabi ninyo. So anyway, sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung tipo ng tao na maghihintay para kawawain itong mga to. Of course, syempre, sinugod ko sila dito sa Davao kasi dito final yung kaso. At alam ko yung alam ko yung intention eh. Uh, Alam ko yung intention. The intention really is to deplete my resources. Syempre, magastos yan eh. 'Di ba? Pero mo, kakasuhan ako, ganyan-ganyan. Ako, I have to act on it. Kasi pagka hindi ko pinabayaan ko yan, at sabihin na natin in the future, kung wala namang kulong, pagbabayarin ka, pero meron kang record na convicted ka, na nag-violate ka ng provision ng revised penal code. Ang pangit nun, di ba? Sobrang pangit nun. At buti ba sana kung may basihan? Buti ba sana kung may basihan? Buti ba sana kung talagang may mali kaming ginawa? But we all know that this is harassment suit. We all know that this is harassment. So I decided to come over at puntahan yung Office of City Prosecutor dito sa Davao City and to look at the complaint. So basically, pwede mo sabihin yung ano. So basically, ang reason kaya sila nag-file ng kaso is because I talked about Alyansa Rally. Okay, Alyansa Rally ha. Alyansa Rally, yung alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM, tsaka ng mga kaalyado nilang Pokesa Marie. Ayan. Nag-conduct sila ng rally
Si Jensen nga ba yun? Sa Davao del Norte. Nag-conduct sila ng rally sa Davao del Norte. At ito nga yung nilangaw, yung kanilang nilangaw yung kanilang rally. Nilangaw yung kanilang rally, wala silang mahakot kasi nga mabantot na sila dito sa Mindanao. Galit na galit ng mga tao sa kanila. Okay? So ngayon, matapos yung rally na yun, okay? Teka lang. Ayun. So anyway, ayun na nga. So nagkaroon ng rally. Hirap na hirap silang punuin yung rally na yon. So basically, yung rally na yon, walang pumunta. Walang masyadong pumunta na organic. Panay hakot yun. Panay hakot yun. So ngayon, ang tawag dito, merong memo na nag-leak. May memo na nag-leak, which is actually hindi naman ako yung first na nag-post nun eh. It's not me who first posted it. Merong nag-post nun na nauna, mas nauna kaysa sa akin. Okay, but for some reason, ako lang naman ang binabantayan ng PNP at saka yung iba pang mga kaalyado ng mga Duterte, ganyan. And the reason why they are pushing me, kasi sinabi nila na naka-garner daw ng 4,000 likes at hundreds of shares yung post ko. Weh, talaga ba? Diyos ko. Ngayon, ang sabi nila, dapat daw hindi raw nailabas yung memo na yon dahil sa memo na yon sinasabi nila na merong 55 na police officers ang pinapunta dun sa rally ng alyansa na naka-civilian without firearms. Naka-red. O yun naka-red. Ang dahilan ng PNP, sabi ng PNP, yung operation daw na yon is confidential. Kasi para raw yun sa security ni BBM, ni ganyan. So ganun yung mga, well, we can think of all the defenses that we can set up about this. Kasi nga, parang una sa lahat, inamin nila na inamin nila na legit yung, inamin nila na legit yung memo. Inamin nila na legit yung memo. Inamin nila na nagdala sila ng 55 na police officer doon sa isang partisan activity na yun. So, inamin nilang legit yung memo. Nakakaloka. Ayan. Ayan. Hello, Tio. Boses pa lang kilala ka na. Mag-hi ka na. Mag-hi ka na. Hi guys. Ayan. Saan to? Sa YouTube to or Facebook? Both. Live YouTube and Facebook. Ayan. Si Joey lang muna ngayon mag-explain kasi Oo. siya yung Next ka daw. Ikaw next. Ayan. So, how many voters ang INC now? Nung 2022 yata, parang 3 million. Ngayon mas marami eh. Siguro, sabihin na natin 3.5. Ganyan. 3.5 million voters ng INC. Ayan. At kasama ko nandito rin ang aking abogado. Hello. Ayan. Tinig ng bayan, may list na ba sila? Ayan. So yun tawag dito, talaga, obvious na panghaharas talaga itong ginagawa nila. And isa kasi sa iniiwasan ko dyan is that, baka kasi ang gawin, baka ang iutos na gawin doon sa mga taong involved dito sa kasong to ay, alam mo yun, yung mag-summary sila ng mag-hear nila yung kaso summarily. I would not have an opportunity na ma-receive yung notice ng timely, pagkatapos makaakyat na siya sa korte, tapos issuehan na ako ng warrant of arrest, pagkatapos aarestuhin ako, ganon. Well, somehow, sa totoo lang, medyo nanalo sila dun sa part na nato-throw off nila yung mga vloggers like me, like Tio, like Paulo also, di ba? Si Paulo, di ba? He's experiencing harassment suits as well eh. So, kahit meron silang, nananalo sila kasi parang nato-throw off nila. Like for example, ako, I should be, kumbaga parang, dapat ngayon, iniisip ko na kung saan yung rally na pupuntahan ko, yung a-attendan ko, and how I wish na makapag-stay nga ako, because merong malaking rally din dito sa Davao, mamaya meron naman dyan sa Liwasang Bonifacio. However, ayun na nga, kumbaga parang I have to do something else. I have to do something else. I have to attend other things. And hindi ko nagagawa yung gusto ko dahil sa mga putang inahan itong administrasyon na to. Diba? Wala pa ba? Baka sa Sunday pa yan. Totoo ba? When ko nag-file? Sabi ni Shane Farr. Nag-file sila. Nag-post yung nag-post yung Region 11, PNP Region 11. Nag-post sila, I think May 5 yata. No weekend. May 2, sorry. May 2, May 3, parang ganon. Nag-post sila nung araw na yon. Pagkatapos, when I went to the prosecutor's office this morning together with my lawyer, at ang sabi nila, na-file yung kaso April 30. Pagkatapos, pinadalan kami supposedly ng sulat. Okay? Pinadalan kami supposedly ng sulat nung May 5. Yun yung sinasabi ko pagkatapos yung PI, yung supposedly preliminary investigation, is supposed to happen on the 16th.
Eh, kung hindi ako makakuha ng notice whatsoever, what's gonna happen? What's gonna happen? Waiver of the right to submit evidence. Oo, magiging. So, ibig sabihin, the fiscal can resolve it based kung ano yung hawak niya. Oo. Mhm. Kaya, so, yun lang, no? Kaya sabi ko, on my end, ang goal ko really is to fight it out in such a way that it's going to, well, the ultimate goal is to have it dismissed kasi wala naman talaga tong basis, wala naman talaga tong ano, pati wala naman talaga tong laman. Ayan, and ayun. So, ang ano lang naman dyan, ang simple ano lang naman dyan is that, kung ano man yung ipupukol nyo sa akin, haharapin ko yan. 'Di ba? At lalo na kung naniniwala ako na nasa lugar ako, okay? At hindi niyo po pwedeng sabihin, okay, yung sinasabi ninyong mga violate na batas or whatsoever, ineme, ganyan. Sabihin ninyo na hindi dapat pag-usapan yung mga ganitong bagay kasi yung pagpunta ng pulis na nakasibilyan na walang barel sa isang political rally, what's so confidential about it? What's so confidential about it? Confidential siya kasi ayaw niyo malaman na nakakahiya yung ginawa niyo. Diba? Yun. Kaya niyo siya sinabing confidential kasi ayaw niyo malaman na nakakahiya yung ginawa ninyo. Ginawa niyo tagapal yung mga PNP officers dyan, yung mga police dyan. Ito yung para makakuha. Yun yung ginawa ninyo. So, tawag dito, makikipagbasagan ako ng mukha dito. Sa totoo lang, makikipagbasagan ako ng mukha dito sa mga to. Pati body clock ni Joey nagbago na. Kasalanan yan nung ano namin, Attorney Trixie, nung naglaon yun kami. Ayun. Kumusta po yung sinampan yung kaso against barbers? Ayan. Wala pang update, pero pagka nagkaroon ng update doon, ibabalitaan ko po kayo. Ayan. Oo. Ayun. Parang ngayon naisip ko na, why they didn't contempt you during the hearing kasi may mas malala pala silang plano kagigil. Mga balasubas talaga, akala ko medyo mabait na sila, hindi pa. Well, they could cite me in contempt during the hearing because they have no reason to cite me. They have no reason to cite me. They were trying to trigger me, they were trying to pero hindi ko rin naman kasi sila binigyan ng reason para i-contempt ako doon. Ayun, nagpa-interview si Chief PNP kasama si Sinungaling na Fajardo. Mag-file daw ng kaso. Ay, nag-file na nga sila ng kaso. Ayan, kinasuhan na nila ako. I think there's another Davao vlogger na kinasuhan nila. Ayun, edi kita-kita po tayo sa finals. Miss Joey, there was a verbal command of communication from higher officials daw in the PNP that says na binawalan daw ang mga PNP na ipaboto sa Lunes. Nataranta na ata sila. Sabi ni Daisy Blue 77. Well, ito nga nasa akin naman kasi, yung mga pulis, sino ba ina-expect na magtatanggol sa inyo mga putang ina nyo, kaming mga sibilyan? 'Di ba? Ano ba yan? Kung kunwari kayo, binabalasubas na kayo dyan, kunwari kayo, you work hard for your uniform. You work hard for your uniform and you are serving a very, very prestigious institution. Walang ibang magtatanggol sa institusyon kundi kayo lang din. So if you're not going to do anything, ano magagawa namin para sa inyo? 'Di ba? Ano magagawa namin para sa inyo? Marami rin nagsasabi sa akin ito kasi nga nagkaroon ng survey among policemen. Pinatakbo nila yung survey na yan for quite some time. At nakita talaga nila na marami sa mga men in uniform, hanggang green sila. Green talaga sila. Yung mga police station na pinag-surveyan, mga ganyan, green talaga ang lumalabas. Okay? Yun lang kasi, ang problema, you do not have to be green para to stand up for the country, to stand up for your institution. Pinaghirapan niyo yung uniform niyan. Puhunan niyo dyan, dugo, pawis, iyak, luha. 'Di ba? Pagkatapos, if they ask you to do things that is not lawful, sino magtatanggol sa inyo? Kami? Kami nga, ginikit-kit ninyo eh. 'Di ba? So you have to you have to figure out paano niyo ipaglalaban yung integridad ng PNP. 'Di ba? Eight lang in-endorse ng INC for senator. Oo. 5 Duterte align, 3 hindi. Ayun. Prayers for you, ma'am, and prayers for justice, sabi ni Kampong Chicken. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din ako dun sa mga nagme-message at sa mga sumusuporta. Kasi, alam niyo yun, really appreciate it kasi I really feel na hindi ako mag-isa. So maraming salamat po doon sa mga
sumusuporta, nagpapadala ng mga magagandang message. Ilang araw na lang eleksyon na pero ang daming lumalabas na kapalpakan ng machine, sabi ni Rick Loreno. Actually, isa pa yan, grabe yung mga ah, balita tungkol doon sa mga vote counting machines, May sariling buhay, narinig mo yan, Tiyo? Yeah. Diba? May sariling buhay, 13 ang sinaydan, 13 ang binilang. Hindi siya na-void kasi dapat mag-void siya eh. 13 As yung long as mas touch daw yung circle. oo, bibilangin. Dapat nabalik niya smart market. Wisit. Ayun. Ayun. Lalong matitinong PNP and military na na-appreciate pag sa kanila as in, sabi ni Dr. Alisa. Ayun nga, no? Pero kasi, I mean, Diba? sino bang, ang dami kasi mga pinapagawang unreasonable sa men in uniform. Kasi nga lang, if they're going to be nonchalant about it, ano magagawa natin civilian? Diba? Ano magagawa namin civilian? Ayan, sabi ni Michael Oshio, Miss Joey, I truly support you po, truly appreciated, and we will all pray together para sa pinaglalaban natin. Maraming salamat po, Ma'am Michael. Ayan. Just me. Ayan. Nagain ang Duterte Youth Party List ng unang impeachment kay BBM. SMNI. Talaga ba? Oo. Miss Joey, what do you think about the survey? Nakakadismaya lagi ang result. Okay. Ang ganito, no? Ang tawag dito? Hilang ako. Yung gano'n, no? Yan, yung sola, raspberry. Ayun. Yung yung survey kasi, ako I think there are surveys that are for PR purposes. Pero may mga survey, lalo na kapag meron niyang ginagamit na methodology, meron niyang reliability kahit papano. Pero naniniwala rin ako na yung mga survey na iba, kahit pa sabihin natin na gumagamit siya ng mga reliable statistical methods, meron dyan kasi meron kasi dyan na parang lalabas na, alam mo yon, may kumbaga parang hindi rin super accurate. Ano lang yan, you take it as it is. It's just to give you a perspective. Hindi naman yan gospel truth eh. Hindi naman yan yung tipong dapat ibigay mo yung buong faith mo dun sa survey. Pero, pagka meron kang nakikita na mga lumalabas sa survey na consistent, ibig sabihin, yun, malaki yung chance na legit yung result na yun. Legit yung yield ng methodology yung result ng methodology, malamang pare-parehas na methodology, ganon. So, it will validate the survey of another survey firm. Kaya nga ang kagandahan, kapag merong survey na malapit na ang eleksyon, kung sino yung pinaka-off tangent na result, malamang sa malamang yun yung PR. Yun yung PR. Ayun. Hi, Hopeful Horizons. We got your back, Joey. Maraming salamat po. Nag-file ng impeachment kay BBM, now lang si Cardema. Wow, okay. Well, it's a good move. It's a good move. Kasi, oo, para magkaalaman na kung sino yung magkakakampi at kung sino yung mga Okay rin yan. Okay rin yan. Yun nga lang, we also have, if that's the situation, we should work on the numbers. How many do we have sa Congress? How many do we have? Ayun. So tingnan natin. Sabi ni Nice, one thing is for sure, you heard them deep, kaya sila umaray ngayon. Kakaiba talaga kabulakyan niya, sabi ni Nice. Ayan. Actually, feeling ko nga takpan talaga ng bonggang-bongga. Ayaw nilang aminin na I am bigger than what I am. Ayun. So I feel so powerful. Madami kasi nagmamahal at nagdadasal sa inyo, Miss Joey, sabi ni Jan Stea. Maraming salamat po. Push talaga nila yung kay BCM. Sa akin, wala nagdadasal. Guys, puro kayo dasal ng dasal kay Joey. Sa akin, walang nagdadasal. Ako na nga ang next target eh. Ano tawag dyan? Invite ko muna tong live ni Joey. Go. Magbabasa ko dito, tinahan. Nag-file daw po ng impeachment kay BBM yan. Yes po, si Kong Cardema at yung asawa niya sa Duterte Youth Party List. So, just like what Joey said earlier, we will support every action that would kick out the Bangag president in his office. So kahit sino pa yan, as long as it's all about Bangag, dapat supportahan natin yan. That's why guys, kung nakikita ninyo kami, we are supporting Aimee, we are supporting Camille, or yung mga candidates na in-endorse na because lahat na makakatulong po sa atin para mapaalis natin yung yung mga incompetent public officials natin
So dapat susuportahan natin Supportahan yung natin lahat. yan. Correct. Dito. Oo. Ayun. Kaya nga, well, yung iba kasi yung iba kasi kumbaga parang it's difficult for them na na to look beyond the heartache. Yes, Okay. that's correct. Ayan. Balik to manual voting na lang tayo kahit umabot ng 1 week. Magbulang at least alam natin di tayo dadayain. Hindi. Ano talaga guys, kung may intention to cheat, talaga yan. Machi-cheat yan regardless of the safeguards na binigay ng commission of election. Whether Manual manual or or yung sa yung sa machine or everything, pag may intention to cheat talaga, gagawin nila lahat yan para Kaya nga, manalo lang. the way to cheat the system is to, the way to cheat the system, not the election. The system is to block vote, overwhelm the electorate should overwhelm the result with Duterte 10 plus 2. Ayun. Kasi with that, mahirapan talaga silang mandugas. That's correct. Mahirapan silang mandugas. So yun talaga dapat yung paraan. Ayan. At ngayon, wag kayong do not be a defeatist na ay hindi dudugasin naman so wag na lang tayo bumoto, ganon. Wag ganon, bumoto tayo para any pandurugas na gagawin nila, okay, tayo mismo ang ebidensya. Miss Joey, napanood ko sa TikTok, si VP sabi niya, nasa website na daw na ICC na ibasura na daw yung kay FPRRD dahil sa kawalan ng jurisdiction. Totoo po ba ito? Hindi po. Hindi po. Wala pa po tayo sa ganong sitwasyon. That is the ultimate goal, pero wala pa po sa ngayon. Ayun. Si Atty. Trixie ba tinitira ni Maui Spencer? Kung siya yon, bakit kaya? Huwag na po kasi ka nagpapakinig dyan. Diyos ko po naman. Sino pa bang naniniwalang Duterte supporter yan si Maui? Diyos ko. Gigo. Ha? Garbage in there. Sino? Si Maui? Gigo. Marami lang dito sa Pilipinas. Oo, marami ng gigo sa Pilipinas. Totoo. Pa-shoutout po, Juan Aguila Party List. Ayan, isa-shoutout ko, Juan Aguila Party List. Ayan. Dahil, ang tawag niya, sinale-stock ako ni. Alam mo ba, kailangan talaga natin iboto yung Juan Aguila Party List. And I think na-convince naman ako dun sa reason ni Tio. Kasi nga, all efforts to yes, oo. You know, yung Zamboanga, it's very difficult to penetrate the district representation. Okay? And so, this group of people who are very, very supportive and in line do sa politics nila PRRD and ni Inday, yung Juan Aguila Party List, okay? They wanted to, be part of the conversation at ma-penetrate ang politics sa Zamboanga. Sa Zamboanga talaga sila, Zamboanga based talaga sila. Through the party list system. Oo. Ayan, so yan yung mga pantapat natin doon sa mga sinumpang galunggong sa Zamboanga. One Aguila Party List. One Aguila Party List. Ayan, okay. So, natin, so isama rin ninyo, rin yan, aligned din yan, susuporta rin yan kay Inday, susuporta rin yan sa mga, the politics that PRRD represent, the kind of governance that we want. So, kakampi natin yan, One Aguila Party List. Ayan. Di din kaya uusad, lalo na sa speaker pa rin si Tambi ngayong 19th Congress, sabi ni Budak. Well, yeah, I think marami talagang challenges yan, yung impeachment na final. But the good thing is that it is moving. It is moving. At least someone has the guts to, okay na rin yan. Well, I just hope that the risks are assessed, That the risks are assessed. Kasi, ang kinakatakot ko kasi din sa filing na yan, pag para-bara kasi yan, it will inadvertently protect BBM So, magkakaroon ng 1-year bar rule sa pag-file ng impeachment complaint. Ayun. Wish ko lagi huwag kayong magkasakit. Sabi ni Rick Loreno, Miss Joey, hindi kasama ka pati sina Atty. Trixie EB, Tio. TLC and Coloko. Ayan. Ayun. What do you think about Publicus? I think the result is, kasi ang sabi, purposive sampling daw yung ginawa nila sa survey nila. Kung purposive sampling, paano naging random yun? Diba? I mean, kung purposive siya, bias na siya, antemano. Diba? So parang yun daw yung method nila. So parang, hindi ko, so, with all due respect to Prof. Malutikia, I don't know, maybe someone should enlighten me how can a purposive sampling be a representative of a population? Huh? Sampling ako. Oh. Hindi.
Ano mo yung experience mo kay Rodante? O Ay, yung times ano? 1,000 ang, di ba, respondents, tapos yung umatyan sa... Oo. Pero kasi ano talaga, ang tawag dito, si Marcoleta kasi talaga, hindi talaga, well, I think one of the reasons is because medyo spicy si Marcoleta sa Comelec eh, di ba nung start ng taon. Even before, last year pala, spicy siya sa Comelec. Tapos parang, alam natin maraming galit yan kasi, di ba isa yan sa mga major gunner ng pagpapasok sa ABS-CBN. So ngayon, yung maraming mga research firm are nandun siya sa circle na yun eh, 'di ba? So parang on one hand, we can say na Rodante Marcoleta is targeted na ayaw talaga nilang i-float yung pangalan ni Congressman Rodante Marcoleta sa survey. 'Di ba nga ilang beses hindi sinasama yung pangalan niya sa survey, 'di ba? Ilang beses pang nangyari 'yon. So kumbaga meron talagang circumstances si Marcoleta na parang pinag-iinitan siya sa mga survey na yan. However, you look at the result of the Minda Avance of Rodante I was there. Tiyo, grabe. First time ko makapasok sa Philippine Arena. Nakakalula talaga. Oo. Punong-puno. Oo. Oo, nakakahilo. Di ba, grabe? Sobrang massive. Massive talaga. 55,000 seating capacity. Puno siya. Pagkatapos, pag lumabas ka, ang dami pang tao. Yung mga nandun sa, yung kumakain, kasi ang dami pa rin tao sa labas. Kumbaga parang, while puno na dun sa loob, yung sa labas, marami, tapos may widescreen kasi dun sa pinakaharap ng Philippine Arena. Nanonood rin sila, marami rin nanonood doon. Pagkatapos dun sa parking lot niya, na napakalawak ng parking lot ng andun din yung mga tao naglabas ng lamesa habang nakikinig. Ang dami talaga, ha? Tingin ko, oo, ako hindi naman ako iglesia eh. Tapos yung mga kasabay kong mga vloggers din dumating, mga hindi rin naman iglesia yung mga yon. Um, marami kasing pumunta kasi may mga supporters din si Attorney Marcoleta. May supporters din siya na local candidate na nagdala rin ng mga kandidato. Not necessarily iglesia, pero sinusuportahan ng INC or sinusuportahan nila si Kong Marcoleta. Ayun. Ayun. Ah, oo. Grabe si Kitty, parang siya eh, yung nag-mature siya ng bigla. Oo. 21. Kaka-birthday lang. Oo, 21, inom lang ako ng inom nun eh. Oo, 21 years old, inom lang ako ng inom nun eh. Tapos meron akong jowang PMA'er. At lagi kami nag-aaway noong mga panahon na yon. Teacher ako. Ano classroom teacher? Oo. Good morning, teacher. Ganon? Magawa ng lessons lang. Papatayin ko sa mga... Hindi ka tatagal doon. Grabe. Sabi ni Circle 8, Miss Joey, sabihin mo yung mga viewers mo na magsuot ng plain green shirt. Okay. Yeah, plain green shirt, pero I suggest magbaon rin kayo ng extra shirt. Kasi mahirap na eh, baka gawing reason nila, sabihin nila illegal campaigning eh. Ganon, oo. Oo, so wala naman yun, plain t-shirt lang naman yun. Wala namang mga sulat-sulat. Kasi wala, syempre, hindi natin alam yung saltik ng mga election officers. Sabihin nila, illegal campaigning yan, ganyan-ganyan. So magbaon rin kayo ng extra t-shirt. So para kung sakaling babawalan kayo, baka pagpalit lang kayo, makakaboto pa rin. Less hassle, correct. Ayun. Si Maui Gigo din yan kung saan may pakinabang doon loyalty nila. Makukwarta. Correct. Tsaka yung mga tipong yung ako di pa natin bigyan ng highlight yan, yung mga gawain na pinupuna sa iba. Ayan. Mga ganong klaseng tao. Gawain na ipupuna sa iba. Kaboboto ko lang po ng OFW dito sa Macau. Di mo maintindihan yung lumabas sa mga binoto ko. Kauna-unahan si Erwin, tas andun pa si Brosas at Franz. Straight PDP ako plus Amy at Villar. Ayan. Well, si Banat Bay po ba totoong Duterte supporter? I think so. Siguro minsan pasmado lang talaga yung bibig niya. Pero Guys, ganito kasi yan, dapat intindihin niyo na ang common denominator ng nating lahat ay ang mga Duterte. So sa nakikita natin sa previous elections, may mga Leni Robredo supporters na supporters din ni Bibi Sara. So tinatawag silang Rosa, Robredo, Sara, yan yung group nila. So sa atin din, may mga Duterte supporters na sumusuporta kay Isko. So Isko and Duterte, ganyan. Tapos may mga Marcos din, tapos Duterte. So yan yung nangyari last elections. What I'm trying to say here is the fact na
ang suporta natin lahat, although we have differences sa ibang tao na sinusupport natin, our common denominator are the Dutertes. So ganyan ka-strong ang influence ng mga Dutertes dito sa Pilipinas kasi nga coming from different groups sa political spectrum natin, Duterte talaga yung parang pagsak nilang lahat, ganyan. So dapat yan yung intindihin ninyo. Correct, correct. And in addition to that, Mr. Universe, in addition to that, siguro dapat kasi imbis na pag-away-awayan natin yung difference natin, bigyan natin ng halaga yung kung saan tayo pare-parehas. Yun yung pinaka-importante diyan. Yung baga parang hindi lahat yung mga Duterte supporters are going to have disagreements. Okay? They are going to have disagreements, but ang importante is that we focus on the goal. We focus on the goal. So, imbis na mag-away-away tayo doon sa mga bagay na magkakaiba tayo, normal naman yan kahit sa grupo merong ganun Imbis na mag-away tayo doon sa mga bagay na magkakaiba tayo, bigyan natin ng halaga kung saan tayo pare-parehas. 'Di ba? Dapat ganun. Miss Universe Philippines din pala. Yes. Oo, 'di ba? Syempre papakabog ba ako? Mr. and Miss Universe. Ayan. Ilang party list po ba ang dapat yung iboto? Isa lang po ang party list na dapat yung iboto. Pili lang po kayo. So ngayon po, i-identify nyo na po lahat ng mga Duterte-aligned party list. Okay? Lahat ng mga Duterte-aligned party list, ilista nyo na po. Pagkatapos, sa pamilya ninyo, upuan ninyo, mga pamilya ninyo, at mag-usap-usap kayo, i-strategize nyo yung boto. Si nanay, boboto kay Epanao, si tatay, boboto kay Bisaya Gyud, si Juan Aguila, si Kuya, ganyan-ganyan. So, the more entries we send, the more chances of winning. Okay? Ayan. So, maganda po kung ganun yung gagawin natin para mas stratify natin yung boto, mas maraming makapasok na mga party list na Duterte Alliance. Kung isa lang, ang ganda lang kasi yung pwedeng mapanalunan ng Bisaya. Oo, 3 seats. Pero kung na-topper yan, maraming Yun na yung max. Ayun. So, yun. Wag. No, huwag niyo po iboboto ang Tingog party list. Ano yung number 1? Hindi ko alam kung kinuha ng party yun. Alin, yung Tingog na endorse with VP. yung Tingog. dati, last time. Oo. Pati ang PBA. Tapos ang spokesperson niya si Carla Estrada. Mga artista yung mga nung Tingog nun. Sila Daniel Padilla ang nag-ano. Mayaman. Mayaman na talaga si Martin. Ayan. Joke. Anong meron dito? Hindi, kilala. Ay, Kilala. wala makilala to Support na pala ng mga karapatan ng constitutional rights. Hindi ko na rin True. Hi po, Sir James, Sir Tio, at Miss Joey. Are the candidates under PDP Laban serving for the people or only to save VP from impeachment, like what Pink Lawan said? If not, what are the advocacies of the other candidates so that this Pink Lawan will step up? Bongo, healthcare, Bato, war on drugs, Marcoleta, justice system, Kibuloy. Kibuloy is fighting for corruption, fighting for better policies for the people. Rodriguez, anti-corruption din ang stance niya. Hinlo, anti-corruption din, I think, these people are very, very vocal on yung sa bad trip nila sa ayuda and things like that, ganyan. Ayun. Sabi ni Nurlani, ang into Pascan, they are serving only to save VP Sara, sabi niya gano'n. Ito kasi yung ito kasi yung take ko diyan. Okay? I believe that with this system that we have right now, the best shot that we have for a better Philippines is if we have Inday Sara as a leader. Okay? Okay. So ngayon, pag sinabi mo na, hindi, lang tayo, support lang nila si Inday Sara, ganyan-ganyan, it's not necessarily about a single person, no? It is about the politics that Inday Sara represents. Yung politics ni Inday Sara, yun yung gusto kong mangyari para sa bansa. Yung leadership brand ni Inday, yung pamamaraan niya ng pagsisilbi sa mga tao, ganong pagsisilbi ang gusto kong makuha ng mga kapwa ko Pilipino. So kasi they want to make it simplified and they want to make it look like it is for personal interest. They want to make it look like na, hindi, para lang yan sa isang tao, interest lang yan ng isang tao. No. Kasi si Inday Sara is accountable to all of us. Kasi kaya namin siya pinupush at kaya namin sinusuportahan yung politika na nire-represent niya. Kasi ganong uri na Pilipinas ang gusto naming makita. Kung anong maaari niyang gawin sa Pilipinas, serbisyo maaari niyang bigay, ganun yung mga Pilipinas na gusto na. Ganun yung Pilipinas na gusto namin. Inday Sara is very
has a very strong stand against insurgency. And ako, yun din yung gusto ko sa Pilipinas. Ayoko nang merong CPP, NPA, NDF na nagre-recruit ng mga kabataan, ng lalason, at pinapahawak ng armas para lumaban. Nakikipagpatayan sa mga sundali. Ayoko rin nun. 'Di ba? Ayaw ni Inday Sara na napagsasamantalahan, nagiging biktima ang mga kabataan sa online sexual exploitation, yung biktima ng krimen and things like that. I also do not want that to happen. 'Di ba? So, hindi kasi siya ano parang yung ako kasi talaga pinu-push back ko yun kapag kasi sinasabi nila, interest lang ng isang tao, ganyan-ganyan. Hindi kasi pag si Inday Sara yung magde-decide para sa bayan, na tayo makikinabang Ayaw nila kay Inday Sara kasi hindi nila mapapakiusapan yun. Ayaw nila kay Inday Sara kasi hindi nila mapapakiusapan yun, hindi mapapakiusapan basta-basta ng mga taong self-interested. Yung mga taong gustong pagkakitaan yung gobyerno and things like that, ganyan. So yun. Ayan. Yes, we really need vote to Duterte plus Aimee. Ayan. Sabi kasi parang, merong isang question kasi, yung, nabasa ko yung post ni Crisette about if number ang pag-uusapan, hindi daw kailangan si Aimee kasi nakuha na raw ni Sara yung numbers na kailangan niya. Ganon. Ako, sa totoo lang, I do not want to rely na parang ito boboto to ng pagdating kasi sa totoo lang, hindi natin alam yan. Pagdating sa actual na botohan, hindi natin alam yan. So I think the best number is the overwhelming number. The best number for Inday Sara's impeachment is the overwhelming number saying that they do not want Inday Sara to be impeached. Ganon. So hindi ko bibilangin yung mga individual na parang, ay ganito yung magiging boto niya, ganito yung, paano kung meron isa, dalawa, tatlo bumaliktad? Hindi natin alam. Ganon. Pangalawa, of course, Marcoleta is going to own the Senate dahil sa kanyang talino, sa kanyang galing, sa kanyang pagiging articulate. Niya talaga yan, I really expect a good performance from Senator Marcoleta pag nanalo siya ngayong election na to. Pero at the same time, imagine if you have a Marcoleta and Senator Aimee defending Inday Sara, or at least giving proper treatment to the impeachment of Inday Sara. Dalawang senator na subok na sa pagiging matalino, pagiging articulate, 'di ba? Ano 'yan? Kailangan natin ng mga gano'n. So parang sa akin parang to say na hindi mo na kailangan kasi ganito kumpleto na yung numbers or hindi mo na kailangan kasi no, impeachment is a process. You still need some people na magagaling na magsalita, magagaling sa mga debate at mabilis sumagot. And I need someone like Senator Marcoleta and Amy Marcos to be there. 'Di ba? Public trial kasi siya. Oo, public trial kasi ito kailangan magaling Numbers kailangan talaga public trial. May bibigyan ng tao. Oo, may talaga like what happened to Justice Corona. The voice of Miriam, even if tatlo lang silang nagde-defend nun kay parang tatlo silang Tatlo yung bumoto pero siya lang talaga. siya lang yung nagde-defend, siya lang yung nagsasalita. Yung voice ni Miriam, umaalingaw hanggang ngayon. Yung sa performance, umaalingaw. We need someone like that. We need someone like that sa impeachment ni Inday. Diba? So parang sa akin yung parang to say na na hindi yung number kasi I'm not going to rest The more senators we send, the more chances of winning. Ganon. Kasi this is not the only this is not the only battle in the Senate. Impeachment is not the only battle in the Senate. We also need the Senate to push back on every single unreasonable policy of this administration. So, sabihin na natin na yung mga yan, hindi yan boboto sa impeachment ni Inday Sara. Pagka kunwari, naayos na natin yung impeachment, how about the other issues? Diba? Yung pa, diba? Ayun. So, yun. Ayan. We are praying for you always and for the rest of DTS vloggers. Sabi niya. Maraming salamat po. Praying for all our courageous and witty vloggers speaking on our behalf. We pray and thank you as echo for shaming this shameless BBM government. May bias po ang pag-purpose sampling. Nasa research po ako sa health rehabilitation research nga lang. Dapat po ang gamitin is random sampling. Correct. Kaya nga sabi ko, pagka kunwari ginawa mong purposive sampling yung sampling mo, how are you going to protect your result from biases? Diba? How are you going to protect your result from biases? Wala na kasi yung randomness kasi ng sampling that is that limits that limits the biases, that limits the error.
So, ewan ko, hindi ko alam, baka merong makapag-explain kung yung purposive sampling ng Publicus Asia. Yeah. Kung saan nag-number 2 and 3 si Mama Kim. Researcher yan ng UP. Diba? Sige. Purposive communication lang kung kaya mo explain. Oo. Hindi yung sampling na yan. Ayan. Ayun. I can't imagine this administration, left and right, puro cases na lang ginagawa. Wow, project para sa bayan. Nakaka-paranoid na sabi ni Inday ako. Ayun nga, and sa totoo lang, I am not expecting them to stop. Tatakutin nila kami, anahin nila kami ng bonggang-bongga, pero magpa-party pa rin kami ni Tio. Magpa-party pa rin kami ni Tio sa Davao. Ayan. Yun. So, hindi tayo titikop. Bahala sila sa buhay nila. Ayun. Ayan, teka, napakadami niya palang comment. Hindi na ako maka Tio, nung nasa loon yun si na Miss Joey, pinagkamalan si Coco Loco yun na ikaw. Sabi ni Kuya Miko, ay maraming salamat po, kumpleto na po ang buhay ko. Ayun. Yung marami nagkakasaliwasan ka. Oo nga ayan. Bakit daw ayaw natin iboto si Kiko? Tanong ni Shawi. Ayun. Ako marami akong reason. Oo. Kasi isa po siyang matching. Alright. Ayun. Tsaka sa totoo lang, I think you have to tell your friends and family kung bakit kailangan mag-block vote, okay? Block voting is a protest vote. Above anything else, block voting is a protest vote, okay? Iboto natin yung 10+2 ni Itday at explain natin sa mga mahal natin sa buhay na above anything else, this is beyond the candidates. This is beyond Bongo, Senator Bato, Marcoleta, Vic Rodriguez, at iba pang mga candidates na nandyan, Linlo, Lambino, Bondok, Mata, who else? Si Sen Aimee at saka si Camille. This is bigger than these people. Yung protest vote po, yung block voting natin, ang purpose po niyan is to teach these politicians that the power is with us. We can make them win, we can make them lose. That we are a formidable voice in this democracy. Yun po yung purpose niyan. So, ngayon... May insert ako. Guys, lang to, unverified yet, para hindi ako kasuhan ng PNP for spreading fake news and local utterances na Article 154 na yan. Chika lang to ha, hindi tinatanggap ang impeachment case against BBM. Hindi nila nire-receive yung impeachment case. So, chika lang muna ito. So, nasa inyo lang kung maniwala kayo sa akin or hindi. Alam nyo naman yung credibility ko, di ba? Hindi. Yes, guys. So, alam natin. I understand the reason. Kasi election nga, ganyan. Tapos, yun. Pero I also understand the reason why hindi nila nire-receive ngayon. Ayun. Ano ba yung sasabihin ko? Wala ka na black book. Ang dito, no. Yung sa akin, hindi naman false information eh. Kaya nga, lang. Hindi false information. Yung kinaso sa akin ng PNP, hindi false information, di ba? Hindi na false information. Dalawa kasi siya, under section 1 sa section 3. Okay. Yung una, section 1 yung false information. Yung pangatlo, yung inunahan mo silang mag-propose, mag-publication without authority from the person supposedly dapat sila. Paragraph 3 ng 154. Ayun. Pero hindi, yung sinasabi nila na false information, kasi parang dahil binerate ko daw at minaliit at sarcastic ang remarks ko. Yun yung paragraph 1. Yun yung explanation nila. Oo. Pero that's not fake news. Diba? That's not fake news. Sila nga yung nag-confirm na they released it eh. Kaya nag-release at totoo yung memo. Ayun. So yun. Masaya yun. Kung saan nag-BBC yung mga cyber patroller. Oo. Ayun, kasi na-discover namin. Di, ayun na nga. Teka, chika ko kayo bago sunod na mapunta tong pinag-uusapan natin. Di yung complaint kasi na final sa akin, marami akong na-discover. So, ayun pala, meron palang nakatalaga na cyber patroller na nagmo-monitor ng account. Oo, star patroller ng TV Patrol. Ayan. So, merong mga oo, ako ang beat. Ganon. So, wala siyang ginagawa, kundi i-check lang ng i-check ang aking Facebook account, ang aking mga social media, kung meron akong mga post doon. Ganon. So, ganon lang siya-check. Tapos, nang screenshot niya yung aking account, nakalimutan niyang i-close yung mga ibang window. Ay, oo, no.
Ay, baka wag na. Wag Sa atin na lang. Sabihin ko na lang, hindi ko napapakita. So ngayon, yung in-screenshot niya yung profile ko, nakalimutan niya i-close yung ibang mga window. Pinagbibitiyan niya. Ano to? EI Amigos online game. Online gaming. Oo. No, na download ng mga illegal. Oo, mga torrent sites, including XXX contents. Ayan. I-close yung mga window. Oo. Tapos, hindi ko naka-bookmark ko. Oo. Hindi active window. Window pa. Oo. Ayun. Oo. Dapat window. So, pinagko-close niya na muna. Pagkatapos, ayan, merong, ayan, Toots Node, 1237X, El Amigos Games, Top Hits Local 2021. How to recover you. Saan na yan? Baka ayan. Recovering file. Recovering file, ayan. Ayun. Alright. Oo. Shoot ka naman. Ayun. 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 Ito nakakatawa. Ay, ito, ayun o. Original post. Ayun, original post. Oh. So hindi, It's not me. It did not come from me. Oo. Yes, thank you, Lord. It did not come from me. Sinay ko lang, oo. Pero ikaw kasi, sa'yo kasi nag-ayos si Star Oo. Controller. Kasi nga meron nga daw ilang pa. Meron nga daw na, umiiyak sila. Kasi, because, the said post included sarcastic and defamatory remarks, allegedly ridiculing the police for being used as an audience in the event. It garnered substantial interaction from the public, including thousands of shares and reactions, which raised concern about misinformation and ridicule directed towards the institution. Asan yung binilang nila kung ilan yung like at share. Like, ito, yung post ko raw, ang hindi nito. The said post of Joadi V went viral, as it has 4.8K reactions, 491 comments, 736 shares, and still counting to this date. Huh? Ano naging viral yun? 4.8K reaction? Makakuha mo yung comment na yun. Oo. Correct. Alam mo ba yung engagement ni Tio? Pag nag-post siya, 21,000, 19,000, 18,000, ganun yung ano niya. Reactions. Just me. Kasi viral pa lang yung mga post ng pinantigan. Kasi ang tanong ba? Oo. Para di kayo mapahiya, do real police works. Ayan. So anyway, I'm very, very confident that I can have this dismissed. You listen to me, bitches. Okay? Because I'm gonna get back at you. And definitely, my action is not limited sa inyo, pati sa mga boss ninyo na nag-utos na gawin ito sa amin. Di namin kayo tatantanan. Ayan. Since gusto niyo yung ganitong labanan, ayan, looks like they're pouring their efforts and resources more versus vloggers than criminals. Nakuha ko yung screenshot na tinawag ng pangalan ko. Tio Moreno, we need back up here. This is so funny. Nakakaloka. Ayan. So, sanay na sila sa mga tauhan nila, mga nagre-react, comment, and share. Ayan. Ate, ano masasabi mo sa impeachment complaint na ni-file ni Duterte Youth? Okay? Well, let's see. I think it has some value kasi nga, it has some value dahil at least malalaman natin kung sino yung mga tatayo dun sa impeachment. On the other hand, ang kinakatakot ko kasi dyan, if we are not gonna get the sufficient number, ang baka kasi ang mangyari is yun nga, na inadvertently, mapoprotect pa si BBM. Kasi magkakaroon ng 1-year bar rule. Ganon. Okay. But nevertheless, I think whether mananalo yung impeachment or hindi mananalo yung impeachment, siguro parang, sa akin lang naman yung preference ko to, no? Sana tinapos na lang muna yung election bago nag-file. Ganon. Sana tinapos na lang muna yung impeachment bago nag-file. Pero anyway, kung nag-file na ngayon, at ang sabi naman ay mukhang hindi tinatanggap ng, anong tawag doon? Secretary ng HOR, SecGen, oo. Yung SecGen ng HOR. Tingnan natin. I think it's still a positive action, all in all, it's still a positive action. It's still good for us kasi nga, it is a rallying point sa lahat ng mga supporters
na nasa Kongreso kung ilan yung pipirma dyan at mag-e-endorse. Labasan ng dangal. Labasan ng dangal yan. Ako na walang damat. Ayun. Dapat lagyan mo muna ng God bless PNP sa dulo para happy sila. Yung mga PNP kasi, yung mga Oo. comments nila, kahit walang ano about God, God bless Oo PNP. nga totoo. Ayan. So yun, bago ako mag-end live, siguraduhin niyo muna na naka-thumbs up kayo. Pumunta kayo sa YouTube, doon kayo manood para meron akong pamasahe papuntang Davao. Okay? Para mabawi lahat ng gasto. Gastos nito, buwisit. Ano nga pa?